Hello po mga boss. Ipapakita ko po ngayon sa video kong ito mga boss ay kung paano magkabit ng PVC door. Sa CR po mga boss, sa CR. Ngayon po mga boss, ipapakita ko po ngayon sa video kong ito. Ito po mga boss. Ito po mga boss yung PVC door yan. Yan nakahiga na yan. Sandali lang po kasi kukuha lang po ako ng gamit. So mga boss, nandiyan na po yung gamit na sinasabi ko. Ito po mga boss. Ito. Tubular na tuwid. Tubular na tuwid. Pasensya na po kayo, madumi na kasi na ginamit na namin pambara sa wall, sa plastering. Ito po mga boss, gagawin kong pang-guide dito. I-guide dito. Kasi ito pong PVC door, kalimitan pong nagiging problema nito, bumebengkong pag nilalagyan na siya ng plastering. Kasi mainit po yung semento habang tumitigas. Kaya ang gagawin ko po mga boss, lalagyan ko nito, tubular na tuwid. Ayan. Tuwid po siya mga boss. Siya yung i-guide ko dyan. Yan po mga boss, may guide na siya na bakal. Yung bakal po mga boss, matigas yan. Pag tinapalan ko ng halo dyan sa kaliwat kanan niya, hindi siya itutulak, hindi rin siya mahatak. Kasi nga matigas po. Okay na po mga boss, i-set up ko na po siya dito sa pinto. So mga boss, pangalawa pong gagawin natin ay ito po mga boss. Stopper. Yan yung si Farlings na yan. Nakaplat lang po yan dito sa wall. Diretso po ganun. Yan. Walang nosing dito sa labas. Sa loob lang po ng banyo yung nosing. Yan po mga boss. Yan. Ito, nakatali po yan dito sa kabila. Yan. Naglagay ako ng concrete nail. Ito. Ito po, ganito po mga boss ha. Papakita ko sa inyo. Yan. Okay. Para dito bibitaw. Sa taas po mga boss, ganun din. Ayan po, naglagay din po ako rito ng tubular na tuwid. Nakasandala ng plastic door. Ayan po mga boss. Yan po mga boss. Naka-set up na po dito sa pintuan
yung plastic door, plastic hamba. Ngayon po, ganito po talaga yung pag-setup nito. Yan, naka-level na yan mga boss. Papatong mo lang yung level bar na maliit. Yan, pag naka-center na yung ano niya, yung tubig, nangangahulugan po, level na yan. Yan. Yung pinakang header niya. Diyan po nakapatong. Saka yung paghuhulog naman boss. Ganito po yan mga boss. Yung hulog po mga boss. Ayan. Nakapako po. Nakatali po dun sa pako. Para 100% po na masusukatan natin ng tama. Ayan po mga boss. Hanggang dun sa ibaba na yon. Ayan. Nakabitin. Ganito po yan mga boss. Eskwala na lang po yung pang sukat ko kasi yung metro di ko mahagilap kung nasaan. Ito. Yan po, ganito po yan mga boss ha. Yan. Kung matatanaw ninyo yung choke na yon. Yan. Yan. Kailangan po, kung may sukat dito na 3 inches, sa taas po, 3 inches din. Yan. Yan po. Ganun po mga boss. Tapos dito naman po sa pag ganito, ayan, kailangan pumantay lang po siyang ganun. Yung tansi, nakapantay dito sa, yung tansi ng hulog, nakapantay dito sa hamba. Okay po mga boss. Paplastiran na lang po yan ng simento. Mga boss, paplastiran na lang po yan. Kung mapapansin nyo po, malaki yung gap dun sa itaas. Yan po, lalagyan natin ng steel bar na 10mm dalawa. Nakaganyan po mga boss. Yan. Nakaganito po yan mga boss. Yan. Bago natin lalagyan ng halo. Yan. Para hindi po siya lulundo yung plastic door. Kailangan may steel bar siya na ganito. Yan.
Mga boss, ilalagay ko na po itong steel bar sa header. Okay po. So yun po mga boss, tapos ko na pong plasteran. Mga boss, kung magpa-plaster po kayo ng kailangan po mga boss, double class A yung halo. Para sigurado siya, hindi siya bibitaw. Mga boss, sana po may natutunan kayo sa pagkakabit ko ng plastic door jamb. Sa mga viewers and subscriber, maraming salamat po sa panunod ninyo. God bless po sa inyo mga boss. At sa mga bago lamang po na nakapanood ng video na to, huwag na po kayong mahiyang mag-subscribe. Kasi makakatulong din naman po kayo sa iba kung mapanood ng iba yan. Mga boss, yun lamang po ang may share ko sa video ito. Bye!